Nanginginig ang katawan ng sanggol sa kanyang mga bisig. Mainit. Sobrang init ng balat nito na para bang nag-aapoy mula sa loob. Ang maliliit na labi nito ay may bahid ng kulay ube at ang bawat paghinga ay isang mahinang, pilit na tunog na parang isang huni ng ibong nasasaktan. Napatingin si Elena Arareyes sa paligid ng malawak ngunit madilim na silid, mamahaling kuna, mga laruang hindi pa nagagalaw, at isang bote ng gatas na malamig na at hindi nabawasan sa mesang katabi. Walang tao. Tulong. Halos pabulong na sabi ni Ara, pero ang boses niya ay kinain ng katahimikan ng mansyon. Isang pamilyar na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang takot na akala niya ay hindi na niya muling mararamdaman. Ang amoy ng baby powder na may halong sakit. Ang bigat ng isang munting katawan na tila anumang oras ay bibitaw na sa buhay lahat ay nagbalik sa kanya na parang isang alon na rumaragasa. Ilang linggo pa lang ang nakalipas sa isang maliit at masikip na kwarto na nangangamoy sa lumang kahoy at pintura. Ganito rin ang eksena. Nakaupo si Ara sa gilid ng kanyang kama. Hawak ang nag-iisang litrato ng kanyang anghel. Ang kanyang munting si David. 6 na buwan lang siyang nabuhay sa mundong ito. 6 na buwan ng walang katapusang pag-aalala, ng mga gabi sa ospital, at ng mga dasal na hindi tinugon. Ang naiwan sa kanya ay isang bunton ng reseta, isang listahan ng utang sa ospital na hindi niya alam kung paano babayaran, at isang litratong nakangiti ang kanyang anak, kahit na may nakakabit na tubo sa ilong. Hinalikan niya ang litrato. Anak, patawarin mo si nanay ha. Kailangan ni nanay maging matatag. Para sa'yo, ang pangakong iyon ang nagdala sa kanya sa harap ng malaking gate ng De Villa Residence sa Alabang. Isang bagong simula. Isang pagkakataon para bayaran ang mga utang at subukang buuin muli ang kanyang sarili. Ikaw, si Elena Reyes? Tanong ng isang malamig at walang emosyong boses. Nasa loob siya ngayon ng isang opisina na mas malaki pa sa buong apartment niya. Ang lalaking nasa harap niya, si Mr. Miguel de Villa, ay nakatitig sa kanyang resume, hindi sa kanya. Bata pa ito, marahil ay nasa early 30s. Gwapo sa isang paraan na tila hindi marunong ngumiti. Opo, sir. Kaya mo ba ang trabaho? Malaki ang bahay na ito. Kailangan malinis palagi. Ayoko ng tamad. Diretso ang kanyang mga salita. Walang paligoy-ligoy. Tumango si Ara. Nilunok ang hiya. Kahit ano pong trabaho, sir. Basta marangal. Masipag po ako. Sa wakas ay itinaas ni Mr. De Villa ang kanyang tingin. Ang mga mata nito ay malalim at tila pagod. Puno ng isang kalungkutan na hindi maikukubli ng mamahalin nitong damit at relo. May anak ka ba? Ang tanong ay parang isang suntok sa sikmura ni Ara. Humigpit ang hawak niya sa kanyang bag. Wala. Wala na po. Sir. Isang saglit na katahimikan. Tumango lang ang lalaki. Tila walang pakialam sa sagot niya at ibinalik ang tingin sa mga papel. Sige. Pwede ka nang magsimula bukas. Hanapin mo si Yaya Marisa. Iyon lang. Tapos na ang usapan. Kinabukasan, sinalubong siya ng isang babaeng nakaputing uniforme, si Marisa. Maganda ito at maayos manamit. Pero may kung anong kislap sa mata nito na hindi gusto ni Ara. Noong una, mabait ito. Itinuro sa kanya ang mga gagawin pero napansin ni Ara na palagi itong may hawak na cellphone. At sa kalagitnaan ng paglilibot nila sa bahay, may narinig si Ara, isang mahinang pag-iyak ng isang sanggol mula sa itaas. Hayaan mo na yan, sabi ni Marisa. Hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang cellphone. Ganyan talaga yan. Spoiled. Ngunit para kay Ara, hindi iyon iyak ng isang spoiled na bata. Iyon ay iyak ng isang sanggol na may kailangan. Sa buong maghapon,
Habang naglilinis siya ng malalaki at walang lamang mga sala, naririnig niya ang pag-iyak na iyon minsan malakas, minsan mahina, hanggang sa mawala na lang na parang napagod na. Ang mansyon ay malaki pero malamig. Mayaman sa gamit pero kulang sa buhay. Si Mr. De Villa ay laging wala, laging nasa trabaho. Si Marisa naman ay laging nasa telepono. At ang sanggol. Ang sanggol ay laging mag-isa. At ngayon, heto siya. Nakakandong sa kanya ang sanggol na iyon, si Angelo. Dinala niya ito dito sa sarili niyang maliit na kwarto para hindi sila marinig. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang termometro mula sa first aid kit. 39.5. Mataas. Sobrang taas para sa isang sanggol na kasing liit nito. Sinubukan niyang tawagan si Sir Miguel. Walang sumasagot. Si Ma'am Marisa. Diretso, sa voicemail, bumalik siya sa silid ni Angelo at nakita ang isang lata ng formula milk. Ngunit nang subukan niyang padedehin ang bata, walang lakas itong sumipsip. Umiiyak lang ito ng mahina. Tila isinusuko na ang laban. Diyos ko! Anong gagawin ko? Hikbi ni Ara habang niyayakap ang maliit na katawan. Habang pinapatahan niya ang bata, bigla itong nanigas sa kanyang mga bisig. Nagsimulang mangisay ang maliliit nitong mga kamay at paa. Ang mga mata nito ay pumutingin sa itaas. Convulsion. Isang sigaw ng purong takot ang kumawala mula sa lalamunan ni Ara. Tulong! Sir Miguel! Marisa! Tulungan niyo kami! Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang nakakabinging katahimikan ng malaking bahay. Nasa kanyang mga kamay ang buhay ng anak ng kanyang amo. At siya ay nag-iisa. Ang pagwawala ng munting katawan ni Angelo ay tumagal lang ng ilang segundo. Ngunit para kay Ara, iyon ay isang walang hanggang bangungot. Nang hina ang bata pagkatapos, ang paghinga ay mas naging kapos. At ang init ng lagnat ay tila mas tumindi pa. Desperasyon. Iyon ang pumuno sa bawat sulok ng kanyang isipan. Isang pamilyar na halimaw na minsan na siyang nilamon ng buo. Hindi ngayon, hindi na ulit, sabi ng isang boses sa loob niya. Mabilis ang kanyang pag-iisip. Tubig. Kailangan niya ng tubig para mapunasan ang bata. Tumakbo siya sa banyo, binasa ang isang malinis na bimpo ng maligamgam na tubig at maingat na idinampi iyon sa noo, leeg at mga singit ni Angelo. Bahagyang bumaba ang panginginig nito. Ngunit ang paghinga ay nanatiling mahirap. Kailangan nitong uminom. Kailangan ng laman ng tiyan nito. Muli niyang sinubukan ang bote ng gatas. Maingat na ipinasok ang tsupon sa pagitan ng mga labi nitong kulay ube. Ngunit walang nangyari. Walang lakas si Angelo para sumipsip. Ang gatas ay tumutulo lang sa gilid ng kanyang bibig. Isang paalala ng kanyang kahinaan. Napaupo si Ara sa sahig, yakap-yakap ang bata, habang ang mga luha ay sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata. Naalala niya ang mga huling araw ni David. Ganoon na ganon din. Ang pagtanggi sa bote, ang panghihina, ang unti-unting pagkawala, at naalala niya ang sarili niyang katawan noon. Puno ng gatas, ngunit walang anak na mapapasuso. Isang masakit na kabalintunaan. Ang gatas na dapat sana ay nagbibigay buhay ay naging simbolo ng kanyang kawalan. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na napakabaliw, napakatapang at napakadelikado. Paano kung napatingin siya sa natutulog na mukha ni Angelo? Hindi niya ito anak. Isa lang siyang kasambahay. Isang hamak na utusan. Anong karapatan niya? Anong sasabihin ni Sir Miguel? Ni Marisa? Baka isipin nilang nababaliw na siya. Baka itaboy siya palabas, palayasin na parang aso. Ngunit nang muling humina ang paghinga ng bata, na parang isang kandilang nauubusan ng hangin, nawala ang lahat ng kanyang takot. Nawala ang pangamba sa sasabihin ng iba.
Ang tanging natira ay ang isang damdaming mas malakas kaysa sa lahat ang pagiging isang ina. Dahan-dahan, nanginginig ang mga kamay. Inayos niya ang kanyang damit. Inilapit niya ang sanggol sa kanyang dibdib. Sa una, walang reaksyon si Angelo. Ngunit pagkatapos, tila sa isang himala, naramdaman nito ang init ng kanyang balat. Gumalaw ang munti nitong bibig. Naghahanap. At nangyari na nga. Sa unang pag-inom ni Angelo, kasabay na pumatak ang luha ni Ara. Bawat paglunok ng bata ay parang musika sa kanyang pandinig. Nararamdaman niya ang unti-unting pagdaloy ng buhay mula sa kanya papunta sa munting anghel na ito. Ang sakit sa kanyang dibdib na dulot ng pamamaga ng gatas ay napalitan ng isang kakaibang ginhawa. Ang gatas na dapat sana ay para kay David ay nagkakaroon na ng layunin. Ang kanyang nawalang pag-asa ay nagkakaroon ng bagong kahulugan. Hindi ito pagtataksil sa alaala ng kanyang anak. Ito ay isang pagpapatuloy. Habang sumususo si Angelo, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nagmulat. Madilim at malalim ang mga iyon, parang mga bituin sa gabing walang buwan. Tumingin ito diretso sa mga mata ni Ara. Sa tinging iyon, walang paghuhusga, tanging isang purong pagkilala, isang tahimik na pasasalamat. Para kay Ara, ang sandaling iyon ay isang himala. Ang panginginig ng katawan ni Angelo ay humupa. Ang kulay ube sa kanyang mga labi ay napalitan ng malusog na pula. Ang kanyang paghinga ay naging kalmado at malalim. Pagkatapos ng ilang minuto, kusa itong bumitaw, busog at kontento, at mahimbing na nakatulog sa kanyang mga bisig. Niyakap ni Ara ang bata ng mahigpit. "Salamat sa Diyos!" Bulong niya. Salamat. Sa sobrang pagod at ginhawa, hindi niya namalayan ang pagbukas ng pinto ng kanyang silid. "Ayan ka lang pala," sabi ng isang pamilyar na boses. Nag-angat ng tingin si Ara. Nakatayo sa may pintuan si Marisa, nakapamewang, ang mukha ay bakas ang inis. Halatang kakauwi lang nito galing sa kung saan. "Kanina pa kita tinatawagan. May emergency ba? Bakit nasa iyo ang bata?" Sunod-sunod nitong tanong. Agad na tumayo si Ara. Maingat na inaalalayan si Angelo. "Ma'am, Marisa, si Angelo po, nilagnat po ng sobrang taas. Tumawag po ako sa inyo kay Sir pero..." Natigil sa pagsasalita si Ara nang mapansin ang pagbabago sa itsura ni Marisa. Ang tingin nito ay hindi nakatuon sa kanya, kundi sa sanggol. Pagkatapos, dahan-dahan itong bumaba sa kanyang dibdib, kung saan may isang maliit na basang marka sa kanyang blusa, at sa huli, ang mga mata nito ay napako sa gilid ng bibig ni Angelo. May isang munting patak ng puting likido doon. Isang patak ng gatas. Ang pagkainis sa mukha ni Marisa ay napalitan ng pagkalito. Pagkatapos ay nang hindi makapaniwalang pagtataka, at sa huli, ng isang matalim at malamig na pagkasuklam. Lumiit ang mga mata nito. At sa isang boses na tila isang ahas na sumisitsit, nagtanong ito, "Ano ang ginawa mo sa bata?" Pagod. Iyon ang tanging nararamdaman ni Miguel Migs de Villa habang ipinapasok niya ang kanyang sasakyan sa garahe ng mansyon. 11:00 na ng gabi. Isang mahabang araw ng sunod-sunod na meeting ng mga problemang tila walang katapusan sa kumpanya at ng pilit na pakikipagplastikan sa mga business partner. Pagpasok niya sa bahay, ang inaasahan niyang katahimikan ay sinalubong ng isang kakaibang tensyon. Nakita niya si Marisa na naglalakad-lakad sa sala, halatang balisa. "Sir, buti po, nakauwi na kayo." Bungad nito. Ang boses ay may bahid ng pag-aalala na para kay Miguel ay hindi natural. "What's wrong?" tanong niya habang inilalagay ang kanyang briefcase sa isang upuan. Ayaw na niya ng isa pang problema. "Si Angelo po, sir." Biglang kumabog ang dibdib ni Miguel. Kahit anong pilit niyang pagdistansya,
Ang salitang anghelo ay may kakayahang magdulot sa kanya ng isang matinding kaba. Anong nangyari sa anak ko? Bago pa man makasagot si Marisa, isang pinto sa itaas ang bumukas. Lumabas si Ara mula sa kwarto ng mga katulong. Maingat na karga-karga ang isang sanggol na mahimbing na natutulog. Sa isang iglap, natigilan si Miguel. Sa loob ng maraming buwan, ang tanging imahe ni Angelo sa kanyang isipan ay isang batang laging umiiyak, laging irritable. Ngunit ang sanggol na karga ngayon ni Ara ay ibang-iba. Mahimbing ang tulog nito, payapa ang mukha, at may bahagyang pamumula sa mga pisngi na nagpapahiwatig ng kalusugan. Isang kakaibang pakiramdam ng ginhawa ang bumalot kay Miguel. Hindi niya namalayan na napabuntong hininga siya. Pero, ang sandaling iyon ay agad na binasag ni Marisa. "Ara, ibigay mo na sa akin si Angelo," sabi nito. Ang boses ay may diin, at mabilis na kinuha ang bata mula sa mga bisig ni Ara. Nagising si Angelo at agad na umiyak. Isang malakas at desperadong pag-iyak na para bang kinuha mula sa kanya ang pinakaimportanteng bagay sa mundo. Sinubukan itong patahanin ni Marisa, inalo-alo, pero lalo lang lumakas ang iyak ng bata. Ang maliliit nitong mga kamay ay tila naghahanap, kumakaway sa direksyon kung nasaan si Ara. "Anong nangyayari dito?" tanong ni Miguel. Ang iritasyon ay bumabalik sa kanyang boses. Dito na nagsimula si Marisa. Kinuha niya ang pagkakataon. Hinila niya si Miguel palayo ng kaunti. Sa isang sulok kung saan hindi sila masyadong maririnig ni Ara, kahit na nananatili itong nakatayo roon, bakas sa mukha ang pag-aalala. "Sir, pasensya na po," pabulong na sabi ni Marisa. Ang boses ay puno ng drama. "Hindi ko po alam anong ginawa nitong si Ara. Pag-uwi ko, nasa kwarto na niya si Angelo. Mainit daw po ang bata. Pero sir, at may kakaiba po talaga." Kumunot ang noo ni Miguel. "Kakaiba? What do you mean?" "Hindi ko po alam kung paano sasabihin, sir. Nakakahiya po." Pagpapatuloy ni Marisa na nagpapanggap na nahihiya. Pero parang pinasuso niya po yata ang bata. Napaatras si Miguel. "What? That's disgusting. Bakit niya gagawin yon?" Ang ideya ay nagdulot sa kanya ng pandidiri. Isang estranghero, isang kasambahay. "Hindi ko po alam, sir." "Alam niyo naman po." Nalilito na siya. Baka po isipin niya, anak niya si Angelo. "Delikado po, sir. At saka, hindi po yan malinis. Paano kung may sakit siya?" Ang bawat salita ni Marisa ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa isipan ni Miguel. Ang paunang ginhawa na naramdaman niya kanina ay napalitan ng pagdududa at inis. Tama si Marisa. Mapanganib iyon. Hindi katanggap-tanggap. Tumingin siya kay Ara, na nakayuko lang. Tila alam na siya ang pinag-uusapan. Mukha itong kaawa-awa. Pero para kay Miguel, ang itsura nito ngayon ay mukha ng isang taong mapanghimasok at hindi mapagkakatiwalaan. Nilapitan niya ito. Ang boses niya ay malamig at matigas. "Ara, totoo ba ang sinasabi ni Marisa?" Umiling si Ara. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Sir, nagkasakit po si Angelo. Sobrang taas po ng lagnat, kinumbulsyon po siya. Wala po akong ibang maisip na paraan. Hindi po siya umiinom sa bote. Tinulungan ko lang po siya." Ngunit ang paliwanag niya ay pumasok lang sa isang tainga ni Miguel at lumabas sa kabila. Ang nakikita lang niya ay isang paglabag sa kanyang utos, isang paglampas sa hangganan. "Hindi iyon ang trabaho mo," mariing sabi ni Miguel. "May yaya siya para gawin yan. Mula ngayon, malinaw sana sa'yo. Bawal kang pumasok sa kwarto ng anak ko. Bawal mo siyang hawakan. Bawal kang lumapit sa kanya maliban na lang kung ako o si Marisa ang mag-utos. Naintindihan mo?" Ang sakit sa mga mata ni Ara ay hindi maikakaila.
Tumango lang ito, walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Good. Bumalik ka na sa kwarto mo, utos ni Miguel. Bago tumalikod at umakyat sa hagdan, iniwan ang dalawang babae sa sala. Habang naglalakad siya, ang tanging naririnig niya ay ang hindi tumitigil na pag-iyak ni Angelo. Isang pag-iyak na tila nanunumbat. Ipinilig niya ang kanyang ulo, pilit na iwinawaksi ang tunog. Pagod lang siya. Tama ang ginawa niya. Kailangan niyang protektahan ang kanyang anak. Ngunit habang papalapit siya sa kanyang silid, bigla siyang napatigil. Narinig niya ang boses ni Marisa mula sa ibaba. Sinusubukang patahanin ang bata. Tahan na, Angelo. Andito na si Tita Marisa. Huwag mo nang hanapin yung babaeng yon. At pagkatapos, isang boses na mas mahina, puno ng galit at pagbabanta. Akin lang ang tiwala ng daddy mo. Tandaan mo yan. Biglang tumahimik si Angelo. Hindi dahil sa kumalma ito, kundi dahil sa takot. Narinig ni Miguel ang lahat. Sa isang saglit, isang matinding pagdududa ang gumapang sa kanyang puso. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Guni-guni niya lang siguro iyon. Pagod lang talaga siya. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad. Pero habang papasok siya sa kanyang kwarto, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na hindi niya masagot. Anong ginawa mo sa anak ko? Ang tanong na iyon ay hindi na para kay Ara. Para na iyon sa kanyang sarili. Hindi nakatulog ng maayos si Miguel ng gabing iyon. Ang iyak ni Angelo ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Isang malungkot na himig na tumatagos sa makakapal na pader ng kanyang silid. Bawat hikbi ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Kinabukasan, sinubukan niyang isubsob ang sarili sa trabaho. Umaasang matatabunan ng mga email at spreadsheet ang gumugulong kaba sa kanyang dibdib. Ngunit kahit sa opisina niya sa bahay, hindi siya matahimik. Mula sa siwang sa ilalim ng pinto, naririnig pa rin niya ang mahinang pag-iyak ng kanyang anak. Isang iyak na hindi pamilyar. Hindi ito ang karaniwang iyak ng isang sanggol na nagugutom o kailangang palitan ng lampin. Ito ay isang iyak ng pangungulila. Frustrated, isinara niya ang kanyang laptop at marahas na hinilot ang kanyang sentido. Napatingin siya sa isang silver na picture frame sa ibabaw ng kanyang mesa, ang larawan ni Isabela. Nakasuot ito ng puting bestida, nakangiti ng napakatamis. Ang mga mata ay nangungusap ng kaligayahan. Kinuha ang litratong iyon noong honeymoon nila sa Amanpulo. Ang panahong akala niya ay perpekto ang lahat. Ang panahong akala niya ay hawak niya ang buong mundo sa kanyang mga palad. Ngunit ang ngiting iyon ay isa na ngayong maskara na nagtatago ng libo-libong kasinungalingan. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isa sa mga huli nilang pag-aaway. Ilang linggo bago ito mamatay sa isang car accident. Gabi noon, kagagaling lang niya sa isang business trip. Naabutan niya si Isabela sa kanilang silid. Hindi mapakali. Migs, I need money. Sabi nito, hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Again? Isabela, I just gave you a substantial amount last month. Sagot niya, pagod at iritado. Para saan na naman ba to? It's for a new investment. A friend of mine. May magandang opportunity daw. Mabilis lang ang balik. Pilit nitong ipinapaliwanag. Pero ang boses nito ay nanginginig. Tinitigan niya ito. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Anong investment to? Bakit hindi mo masabi sa akin ng diretsyo? Isabela, may problema ba? Biglang nagbago ang itsura nito. Ang takot ay napalitan ng galit. That's the problem with you, Migs. You never trust me. Palagi mo na lang iniisip na wala akong kayang gawin ng tama. All you care about is your company. Your money. Ang mga salita nito ay tumama sa kanya. That's not fair. I'm working this hard for us. For our future. Habang ikaw, walang ginawa kundi gumastos. Hindi na niya maalala kung paano natapos ang sigawan.
Ang alam lang niya, natulog silang magkahiwalay ng gabing iyon at hindi na nila kailanman napag-usapan muli. Makalipas ang 1 linggo, wala na ito. At ang naiwan ay ang pagsisisi. Isang pagsisisi na dahilan kung bakit niya pilit na pinoprotektahan ang perpektong alaala nito kahit sa sarili niya. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Sir? Bumukas ang pinto at pumasok si Marisa. May dalang isang tasa ng kape. Pinagtimpla ko na po kayo ng kape, sir. Mukhang pagod na pagod po kayo. Inilapag nito ang tasa sa kanyang mesa at ang mga mata nito ay napadako sa litratong hawak niya. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Si Ate Isabela. Napakabuti niya po talagang tao, no? Sabi ni Marisa sa isang malambing na boses. Palagi niyang sinasabi sa akin noon na ang pinakamahalaga sa kanya ay ang pangalan ng pamilya. Napaka-elegante, napaka-disente. Ayaw na ayaw niya sa mga iskandalo. Tumingin si Marisa kay Miguel. Ang mga mata nito ay puno ng kunwaring simpatya. Kaya nga po, sir, nag-aalala po talaga ako. Kung nandito lang si Ate Isabela, hindi niya hahayaang may ganitong klaseng tao na lumapit kay Angelo. Alam ni Miguel kung sino ang tinutukoy nito. She's just a maid! Marisa, sabi ni Miguel, kahit na ang sarili niyang mga salita ay tunog hungkag. Kasambahay nga po, sir. Pero iba po ang kutob ko sa kanya. Giit ni Marisa. Mapusok, desperada. Hindi po natin alam kung ano ang kaya niyang gawin. Ang pagpapasuso niya kay Angelo. Hindi po iyon normal. Hindi po iyon tama. Paano na lang kung may maruming intensyon siya? O mas malala, paano kung may sakit siya? Ang kalusugan po ni Angelo ang nakasalalay. Ang bawat salita ni Marisa ay maingat na pinili. Dinisenyo para palakihin ang kanyang mga pangamba at pagsisisi. At gumana ito. Naramdaman ni Miguel na kailangan niyang gumawa ng isang desisyon. Isang matatag na desisyon para ibalik ang kaayusan sa bahay na ito, para protektahan ang kanyang anak, at para parangalan ang alaala ni Isabela. Tumayo siya. Tatawagin ko si Ara? Sabi niya sa matigas na boses. Pinatawag niya si Ara sa sala. Dumating ito na nakayuko. Ang mga mata ay bahagyang namumugto sa harap ni Marisa, na nakatayo sa isang tabi na may itsura ng isang nag-aalalang tagapagtanggol. Ibinigay ni Miguel ang kanyang utos. Ara, simula niya. Ang boses ay malamig at formal. Mula sa araw na ito, opisyal nang ipinagbabawal ang pagpasok mo sa silid ni Angelo. Hindi mo siya pwedeng lapitan, hawakan, o kausapin maliban na lang kung may direktang utos mula sa akin. Malinaw ba? Nakita niya ang pagbagsak ng mga balikat nito, ang halos hindi mahahalata nitong pag-iling na puno ng sakit. Ngunit tumangulang ito. Opo, sir. Mabuti. Tumalikod si Miguel at bumalik sa kanyang opisina. Isinara ang pinto ng may kasamang diin, ngunit hindi nawala ang ingay. Sa katunayan, lalo pa itong lumakas. Ang iyak ni Angelo mula sa itaas ay mas naging desperado, mas malakas, na para bang alam nitong ang nag-iisang taong nagbibigay sa kanya ng tunay na kalinga ay ipinagkait na sa kanya. Napaupo siya sa kanyang silya, napasabunot sa sariling buhok. Tama ba ang ginawa niya? Bakit parang mas lalo siyang walang kapayapaan? Habang iniisip niya ito, biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-alinlangan siya. Ngunit sinagot din ito. Hello? Si Mr. Miguel de Villa ba ito? Tanong ng isang magaspang na boses ng lalaki sa kabilang linya. Yes. Who's this? Narinig niya ang isang halakhak. Huwag mo nang alamin kung sino ako. Ang kailangan mong malaman. Hawak ko ang isang bagay na pag-aari ng asawa mo. Kumunot ang noo ni Miguel. My wife is dead. Wala kayong makukuha sa akin. Ah, oo. Alam namin. Pero may naiwan siya. Isang huling utang
At kung ayaw mong malaman ng buong high society ang tungkol sa mga bisyo ng iyong perpektong asawa, mas mabuting magbayad ka. Natigilan si Miguel. Nanlamig ang buo niyang katawan. I don't know what you're talking about. Huwag ka nang magpanggap, Mr. De Villa, sabi ng boses. Ngayon ay may halong pagbabanta. Alam namin kung sino ka. At alam namin kung saan ka mahahanap. Maghintay ka sa tawag namin. Click! Namatay ang linya. Naiwan si Miguel na nakaupo sa dilim ng kanyang opisina. Hawak ang cellphone na tila isang piraso ng yelo. Ang iyak ng kanyang anak ay patuloy sa itaas. Ang litrato ng kanyang asawa ay tila nanunuya sa kanya mula sa mesa. At ang bigat ng mga lihim ay nagsimulang dumagan sa kanya. Nagbabantang durugin siya ng buo. Ang mga salita ni Sir Miguel ay parang isang pader na biglang itinayo sa pagitan niya at ni Angelo. Isang pader na malamig, matigas, at imposible niyang gibain. Sa mga sumunod na araw, ang malaking mansyon ay naging isang kulungan para kay Ara. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang limitasyon. Ang bawat iyak ni Angelo na naririnig niya mula sa itaas ay isang parusa. Naging doble ang kanyang pag-iingat sa paggawa ng kanyang mga tungkulin. Pinakintab niya ang sahig hanggang sa pwede na itong maging salamin. Inayos niya ang bawat gamit na para bang isang exhibit sa museo. Ginawa niya ang lahat para patunayan na karapat-dapat siya sa trabahong ito, na hindi siya isang banta. Ngunit ang pinakamabigat na parusa ay hindi nagmula kay Sir Miguel, kundi kay Marisa at sa mga taong nakapaligid dito. Nagsimula ito sa mga simpleng bulungan. Isang araw, habang nagwawalis siya sa hardin, narinig niya ang dalawang hardinero na nag-uusap sa di kalayuan. Kawawa naman daw yung bata. Laging may sakit, sabi ngang isa. Narinig ko kay Marisa, mula raw yan nang dumating yung bagong katulong. Sagot ng pangalawa, may dala daw yatang malas. O baka naman, alam mo na, may pagkasira sa ulo. Hindi sila pinansin ni Ara. Ipinagpatuloy niya ang pagwawalis, pero mas humigpit ang hawak niya sa walis tingting. Ngunit hindi doon natapos. Lumala pa ito. Si Marisa ay isang mahusay na manghahabi ng kwento. Ikinakalat nito ang isang bersyon ng katotohanan na binaluktot para palabasin si Ara na masama. Sa mga kapwa kasambahay sa village, si Ara ay naging yung babaeng namatayan ng anak na gustong mangagaw ng ibang bata. Siya ay naging yung desperadang babae na may maruming sakit. Nararamdaman niya ang kanilang mga tingin. Ang mga matang mapanghusga na sumusunod sa bawat galaw niya. Kapag pumupunta siya sa palengke para sa mga utos, naririnig niya ang mga bulungan. Kapag naglalakad siya sa labas ng gate, nakikita niya ang pag-iwas ng ibang mga katulong. Ang dating mababait sa kanya, tulad ni Manang Feli, ang pinakamatandang kasambahay at cook ng mga De Villa, ay nagsimula na ring magpakita ng pagbabago. Isang hapon, naabutan ni Ara si Manang Feli sa kusina na naghahanda ng merienda. Ngumiti siya. Manang, tulungan ko na po kayo. Tumingin lang ito sa kanya ng malamig. Huwag na, kaya ko na to. Magtrabaho ka na lang dyan sa sala. Pero Manang, Ara, putol ni Manang Feli. Ang boses nito ay seryoso. Makinig ka sa akin. Alam kong mabigat ang pinagdadaanan mo, pero iba ang bahay na ito. Mag-ingat ka. Matuto kang lumugar. Ang mga salita ni Manang Feli ay tumagos sa puso ni Ara. Kahit siya, nakilala sa pagiging mabait, ay naniwala na sa mga kasinungalingan ni Marisa. Wala siyang kakampi. Wala siyang mapagsabihan. Siya ay nag-iisa. Sa kabila ng lahat, ang pinakamalaking pagsubok ay ang makitang lumalala ang kalagayan ni Angelo mula sa malayo. Payat ito at putlain, ang iyak nito ay palaging mahina na para bang naubos na ang lahat ng lakas nito. Isang beses, habang naglilinis siya ng hallway sa itaas,
Nakita niya si Marisa na pilit pinapainom ng gatas si Angelo. Umiiyak ang bata. Itinataboy ang bote. "Ano ba? Uminom ka nga!" Sigaw ni Marisa sa bata, sabay yugyog dito ng malakas. Hindi nakatiis si Ara. "Ma'am Marisa." Humarap sa kanya si Marisa. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Sino ka para turuan ako? Trabaho mo to? Di ba hindi? Bumalik ka sa paglilinis mo bago pa kita isumbong kay Sir Miguel." Walang nagawa si Ara kundi tumalikod. Dala ang bigat sa kanyang dibdib. Ngunit hindi niya kayang sumuko. Hindi niya kayang basta na lang manood habang ang isang inosenteng bata ay nagdurusa. Kaya gumawa siyang ang paraan. Sa gabi, kapag sigurado siyang tulog na ang lahat, dahan-dahan siyang lumalabas sa kanyang kwarto. Gumagapang siya sa pasilyo. Iniiwasan ang bawat parte ng sahig na lumilikha ng ingay. Humihinto siya sa tapat ng pinto ng silid ni Angelo. Hindi siya pumapasok. Tumutupad siya sa utos ni Sir Miguel. Ngunit mula sa maliit na siwang sa ilalim ng pinto, kinakantahan niya ang bata. "Tulog na, bunso." Ang nanay ay malayo. Ang kanyang boses ay isang pabulong lamang, isang malambing na himig sa gitna ng kadiliman. Kinakanta niya ang mga oyayi na dapat sana ay para kay David. Ang bawat nota ay puno ng pagmamahal at pangungulila. At sa bawat pagkakataon, ang pag-iyak sa loob ng kwarto ay dahan-dahang humihina hanggang sa mapalitan ng katahimikan. Iyon na lang ang tanging paraan niya para iparamdam kay Angelo na hindi ito nag-iisa. Iyon na lang ang kanyang sikretong sandata laban sa kalupitan ng mundo. Isang gabi, habang abala siya sa kanyang lihim na pag-awit, naramdaman niyang may liwanag na tumama sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon at ang puso niya ay halos tumigil sa pagtibok. Nakatayo sa dulo ng pasilyo si Sir Miguel. Nakatingin ito sa kanya. Ang mukha ay isang blankong maskara. Hindi mabasa kung ano ang iniisip. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon, kung ano ang narinig nito. Ngunit sa mga mata nito, nakita ni Ara ang isang bagay na mas masahol pa sa galit. Nakita niya ang kumpirmasyon. Para kay Miguel, hindi ito isang gawa ng pagmamahal. Ito ay patunay. Patunay na siya ay isang babaeng mapanghimasok. Isang babaeng hindi sumusunod sa utos. Isang babaeng may obsesyon. Ang ebidensya na kailangan nito para paniwalaan ang lahat ng kasinungalingan ni Marisa. Napatayo si Ara nang ginginig. "Sir," hindi ito nagsalita. Tinalikuran lang siya nito at pumasok sa sarili nitong silid. Ngunit alam na ni Ara. Alam na niya sa nakakabinging katahimikan na iyon. Malapit nang matapos ang lahat, ang boses mula sa telepono ay parang lason na gumapang sa ugat ni Miguel. Nilalamig ang kanyang buong katawan. Kasinungalingan, mga utang, mga bisyo. Ang perpektong imahe ng kanyang asawa ay biglang gumuho sa kanyang isipan at ang naiwan ay isang malaking-malaking kahihiyan. At sa gitna ng kaguluhang iyon, ang tanging malinaw na imahe sa kanyang utak ay ang anino ni Ara na kaluhod sa labas ng silid ng kanyang anak. Umaawit ng pabulong na parang isang mangkukulam. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan sa isang paraan na baluktot at hindi makatwiran. Ang banta mula sa labas at ang banta mula sa loob. Ang babaeng iyon, simula nang dumating ito, nagsimula ang gulo. Ang pagkakasakit ni Angelo, ang sarili niyang pagkabalisa. At ngayon ito, baka konektado ang lahat. Baka siya ang malas. O mas masahol pa, baka may masama itong balak. Ang takot ay mabilis na naging galit. Isang nag-aapoy na galit na kailangan niyang pagbuhusan. At si Ara ang pinakamadaling target. Tumayo siya. Ang mga kamay ay nakakuyom. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na kailangan niyang gawin para protektahan ang natitira pa sa kanyang pamilya. Tinawagan niya ang intercom. "Marisa,
Papuntahin mo si Ara dito sa sala. Ngayon din. Wala pang 5 minuto, naroon na sila. Si Ara ay nakatayo sa gitna ng malawak na sala, mukhang maliit at nawawala sa laki ng lugar. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala at pagkalito. Sa isang tabi, naroon si Marisa, nakatayo na parang isang tapat na alalay. Ang mukha ay nagpapahayag ng kunwaring pag-aalala, ngunit sa likod ng mga mata nito ay may kislap ng pagtatagumpay. Bumaba si Miguel mula sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Hindi niya ito tinitingnan sa mata. Tinitingnan niya ito na parang isang bagay na kailangang alisin. Sir Miguel. Ang Miguel simula ni Ara. Ang boses ay nanginginig. Huwag ka nang magsalita. Putol ni Miguel. Ang boses ay malamig na parang yelo. Nakita kita kanina. Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo? Sir, nag-aalala lang po ako kay Angelo. Umiiyak po siya. Nag-aalala? Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Miguel. Humarap siya dito. At sa unang pagkakataon, tinitigan niya ito ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay walang bahid ng anumang awa. O baka naman may iba kang binabalak? Lumapit siya ng isang hakbang. Sabihin mo sa akin, Ara, anong binabalak mo? Palitan ang anak mo sa anak ko? Ang tanong ay tumama kay Ara na parang isang malakas na sampal. Nakita ni Miguel ang sakit na idinulot nito, ang biglaang pamumutla ng kanyang mukha, ang panginginig ng kanyang mga labi. Ngunit hindi siya natinag. Para sa kanya, iyon ay isang pag-amin ng pagkakasala. Hindi po, sir. Diyos ko, hindi po totoo yan. Hikbi ni Ara. Ang mga luha ay nagsimula ng bumagsak. Bigla itong lumuhod sa malamig na marmol na sahig. Sir, parang awa niyo na po. Maniwala po kayo sa akin. Mahal ko lang po si Angelo. Ayoko po siyang nakikitang nahihirapan. Ang eksenang iyon ng isang babaeng nakaluhod at umiiyak ay lalo lang nagpatigas sa puso ni Miguel. Para sa kanya, ito ay isang desperadong pag-arte. Tapos na ang pag-arte mo, sabi niya. Kumuha siya ng isang makapal na sobre mula sa kanyang bulsa ang sahod nito at dagdag na bayad at inihagis ito sa sahig sa mismong harapan ni Ara. Ang mga perang papel ay kumalat na parang mga tuyong dahon. Umalis ka na, utos niya. Ang boses ay mababa ngunit puno ng bagsik. Natigilan si Ara. Tumingin siya sa pera. Pagkatapos ay sa mukha ni Miguel hindi makapaniwala. Sir, saan po ako pupunta? Wala akong pakialam. Sagot ni Miguel. Tumalikod na ito. Marisa, tawagin mo ang guwardiya. Palabasin mo siya. Sir, parang awa niyo na. Pagmamakaawa ni Ara. Kahit saan, wag lang po dito. Pakiusap. Marahas na iwinaksi ni Miguel ang kanyang binti. Ang pagmamakaawa nito ay lalo lang nagdulot sa kanya ng pandidiri. Get out! Sigaw niya. Sa wakas ay nawala na ang lahat ng kontrol niya. Umalis ka na! Huwag ka nang magpapakita pa. Dumating ang 2 guwardya. Nakita ni Ara ang awa sa kanilang mga mata, ngunit sumusunod lang sila sa utos. Dahan-dahan ngunit marahas siyang hinawakan sa magkabilang braso at itinatayo. Hindi na siya lumaban. Tila naubos na ang lahat ng lakas niya. Habang hinihila siya palabas, ang tanging nagawa niya ay lumingon pabalik. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang naghahanap ng kahit katiting na awa sa mga mata ni Miguel. Ngunit ang nakita lang niya ay isang likod na tumatalikod. Nang gabing iyon, malakas ang buhos ng ulan. Ang bawat patak ay parang latigo sa balat ni Ara, habang siya ay kinakaladkad palabas ng malaking gate na bakal. Itinulak siya palabas sa basa at madilim na kalsada. Napaluhod siya sa semento, hindi alintana ang lamig at ang malakas na ulan. Ang tanging nakikita niya ay ang dahan-dahang pagsara ng gate. Ang mga bakal na rehas ay parang mga daliri ng isang higanteng isinasara ang palad nito.
ikinukulong sa loob ang lahat ng pag-asa niya. Ang tanging koneksyon niya sa batang minahal niya na parang sariling anak. Klang. Ang tunog ng pagsasara ng gate ay pinal at brutal. Isang tunog na nagsasabing wala nang balikan. Naiwan si Elena Reyes sa labas, mag-isa sa gitna ng bumubuhos na ulan, basang-basa hindi lang sa luha, kundi pati sa kawalan ng pag-asa. Wala siyang pera. Maliban sa mga basang papel na naiwan sa sahig ng mansyon, wala siyang matutuluyan. At higit sa lahat, wala na sa kanya si Angelo. Lahat ay nawala. Ang ulan ay walang awa. Bumuhos ito na parang ang langit mismo ay umiiyak para sa kanya. Ang bawat patak ay malamig at tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Nakaluhod pa rin si Ara sa sementadong kalsada sa labas ng gate ng mansyon. Matagal pagkatapos itong sumara. Hindi niya maramdaman ang lamig. Hindi niya maramdaman ang basa. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malaking butas sa kanyang dibdib, isang butas na mas malaki pa kaysa noong mawala si David. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang kamatayan ang kalaban niya. Ang mga salita ni Sir Miguel ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, bawat isa ay isang saksak. Anong binabalak mo? Palitan ang anak mo sa anak ko? Ang akusasyong iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang pag-ibig na ibinigay niya kay Angelo ay dalisay. Isang pag-ibig na nagmula sa isang pusong wasak na naghahanap ng mapagbibigyan ng natitirang kalinga, ngunit sa mata ng mundo, sa mata ni Sir Miguel, iyon ay isang krimen, isang obsesyon, isang kabaliwan. Dahan-dahan siyang tumayo, ang mga binti ay nanginginig. Saan siya pupunta? Ang maliit na kwartong inuupahan niya dati ay napilitan na niyang iwan dahil hindi na niya kayang bayaran. Ang mga damit niya, ang litrato ni David, lahat ay naiwan sa loob ng mansyon. Wala siyang dala, wala siyang pag-aari, wala siyang babalikan. Nagsimula siyang maglakad, walang tiyak na direksyon. Ang mga mamahaling bahay sa subdibisyon ay tila nanunuya sa kanya. Ang kanilang mga bintanang maliwanag ay mga matang mapanghusga sa isang basang-basang estranghero sa kanilang perpektong mundo. Ang bawat hakbang ay isang paghihirap. Ang kanyang tsinelas ay lumilikha ng malakas na tunog sa basang kalsada. Ang kanyang damit ay dumidikit sa kanyang katawan, at ang hangin ay lalong nagpapalamig dito. Naalala niya ang isang kaibigan, isang dating kasamahan sa pabrika, na nakatira hindi kalayuan sa lugar. Nagbaka sakali siya. Baka sakali, maaari siyang makitulog kahit isang gabi lang. Naglakad siya ng halos isang oras sa ilalim ng ulan hanggang sa marating ang isang maliit na eskinita. Kumatok siya sa isang pinto na yari sa yero. Ang puso ay puno ng munting pag-asa. Bumukas ang pinto. Isang babaeng nagulat ang tumingin sa kanya. Ara? Anong nangyari sa'yo? Bakit basang-basa ka? Neneng. Pasensya na sa abala, sabi ni Ara. Ang boses ay paos. Pwede. Pwede bang makituloy kahit ngayong gabi lang? Pinalayas ako sa trabaho ko. Nagbago ang ekspresyon ng kaibigan niya. Ang pag-aalala ay napalitan ng pag-aalinlangan. Naku, Ara, pasensya ka na. Ang sikip-sikip na kasi namin dito. At saka, kararating lang ng biyenan ko galing probinsya. Wala ka talagang mapaglalagyan. Ang mga salita ay magalang. Ngunit ang mensahe ay malinaw. Isang pagtanggi. Isang saradong pinto. Ah, ganoon ba? Sige, okay lang. Pasensya na ulit sa abala, sabi ni Ara. Pilit nang ngumingiti kahit na gusto na niyang humagulgol. Tumalikod siya at muling naglakad palayo, dala ang bigat ng isa na namang kabiguan. Kahit ang tulong na inaasahan niya ay ipinagkait sa kanya, tila ba ang buong mundo ay tumalikod na sa kanya. Gabi na nang tuluyan siyang mapadpad sa tapat ng isang lumang simbahan. Bukas pa ang malalaking pinto nito, na para bang nag-aanyaya sa mga nawawalang kaluluwa. Pumasok siya.
Sa loob, tahimik at solemn, may iilang tao na nagdarasal. Umupo si Ara sa isa sa mga pinakalikurang bangko, sa isang madilim na sulok kung saan walang makakapansin sa kanya. Doon, sa harap ng imahe ng isang inang yakap-yakap ang kanyang anak, sa wakas ay bumigay na siya. Walang tunog, tanging mga luha na walang tigil sa pag-agos, humahalo sa tubig ulan sa kanyang damit. Iniyakan niya ang kanyang sinapit. Iniyakan niya ang kawalang katarungan. Iniyakan niya si David. At higit sa lahat, iniyakan niya si Angelo. Sino na ang kakanta para sa kanya sa gabi? Sino na ang yayakap sa kanya kapag nilalamig siya? Sino na ang magpapakain sa kanya ng may pagmamahal at hindi dahil sa trabaho lang? Ang mga tanong na iyon ay mas masakit kaysa sa gutom at lamig na kanyang nararamdaman. Nakatulugan niya ang pag-iyak. Nagising na lang siya nang maramdaman niyang may marahang tumatapik sa kanyang balikat. Umaga na. Ang liwanag ng araw ay tumatagos sa mga stained glass na bintana ng simbahan. Isang matandang madre ang nakatayo sa kanyang harapan. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. "Anak, anong nangyari sa'yo? Kanina ka pa namin nakikita dyan." Tumingin si Ara sa madre. Ang kanyang mga mata ay pagod at walang buhay. Inabutan siya ng madre ng isang maliit na supot na papel. Sa loob, may isang piraso ng pandesal. "Heto, kumain ka muna." Nanginginig na tinanggap ni Ara ang tinapay. At sa simpleng kabaitang iyon, muli siyang napaiyak. "Anak, anong nangyari sa'yo?" Ulit ng madre, ang boses ay malumanay. Sa mga salitang iyon, sa wakas ay may nakinig. At si Ara ay nagsimulang magkwento. Pagkaalis ni Ara, umasa si Miguel na isang malaking bigat ang mawawala sa kanyang dibdib. Umasa siyang babalik ang kapayapaan at kaayusan sa kanyang tahanan. Ngunit nagkamali siya. Ang katahimikan na sumunod ay hindi kapayapaan. Ito ay isang katahimikang nakakabingi. Isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Ang unang napansin niya ay ang pag-iyak ni Angelo. Hindi ito tumigil. Sa katunayan, lalo pa itong lumala. Hindi na ito ang karaniwang pag-iyak ng isang sanggol. Ito ay isang hagulgol ng purong dalamhati. Isang tunog na puno ng paghahanap at kawalan na tumatagos sa bawat pader ng mansyon. Sinubukan ni Miguel na huwag pansinin. Isinara niya ang pinto ng kanyang opisina. Nagpatugtog siya ng musika. Ngunit ang iyak na iyon, kahit mahina, ay nandoon pa rin, isang palagiyang paalala ng kanyang ginawang desisyon. "Sir, ayaw pa rin po talagang uminom ng gatas." Ulat ni Marisa kinagabihan. Ang boses ay puno ng pagod at pagkainis. Nakita ni Miguel ang gulo sa buhok nito at ang pamumula ng mga mata. Tiningnan niya ang bata sa kuna. Namumula ito sa kaiiyak at ang munting dibdib nito ay mabilis na umaangat baba. Nag-aalala siya, ngunit may isang bahagi sa kanya na nagagalit. Bakit ganito ang epekto ng babaeng iyon sa kanyang anak? "Just keep trying, Marisa," sabi niya. "Baka gutumin din yan." Ngunit hindi nagutom ang bata. Lumipas ang isa pang araw, halos wala itong ininom. Nang binihisan ito ni Marisa sa harap niya, nakita ni Miguel kung gaano nakapayat ang kanyang anak. Ang mga dating mabilog nitong braso at hita ay tila lumiit. "Marisa, dinala mo na ba siya sa doktor?" tanong ni Miguel. Ang pag-aalala ay nagsisimula ng manaig sa kanyang inis. "Opo, sir. Sabi po ng doktor, baka daw po may separation anxiety. Hinahanap daw po siguro yung dati," sagot ni Marisa. Maingat sa pagpili ng kanyang mga salita, separation anxiety. Ang salitang iyon ay tumama kay Miguel. Nangangahulugan na ang koneksyon sa pagitan ni Ara at Angelo ay totoo. Hindi iyon obsession. Hindi iyon kabaliwan. Iyon ay isang tunay na ugnayan na siya mismo ang pumutol.
Isang gabi, hindi na niya natiis ang pag-iyak. Lumabas siya ng kanyang kwarto at nagpunta sa silid ni Angelo. Naabutan niya itong bukas ng bahagya. Mula sa siwang, narinig niya ang boses ni Marisa. Hindi na malambing, kundi puno ng pagbabanta. Tumahimik ka nga, buwisit na bata. Dahil sa'yo hindi ako makapagpahinga. Miss mo na yung nanay-nanayan mo? Wala na siya. Pinalayas na, kaya tumigil ka na sa kaiiyak mo. Nanigas si Miguel sa kanyang kinatatayuan. Iyon na ang pangalawang beses na narinig niyang nagsalita si Marisa ng ganoon. Hindi na ito maaaring maging guni-guni lang. Iyon ang tunay na kulay nito. Bigla niyang naalala ang mukha ni Ara noong gabing pinalayas niya ito. Ang sakit, ang pagmamakaawa, ang kawalan ng pag-asa, at naalala niya ang sarili niyang mga salita, ang kalupitan sa kanyang boses. Isang malamig na pakiramdam ng pagsisisi ang gumapang sa kanyang puso. Pinatawag niya ang kanilang pamilyang doktor kinabukasan. Pagkatapos suriin si Angelo, kinausap siya ng doktor ng masinsinan. Mr. De Villa, I'm concerned, sabi ng matandang doktor. Angelo is losing weight rapidly. He's dehydrated. Kung magpapatuloy ito, kailangan na natin siyang i-admit sa ospital. I don't understand, Doc. Pinapakay naman siya. Sabi ni Miguel. Tumingin sa kanya ang doktor. Ang mga mata nito ay seryoso. Hindi lang pagkain ang kailangan ng isang sanggol, Migs. Kailangan niya ng kalinga. Ng pakiramdam na ligtas siya. May malaki bang pagbabago na nangyari sa bahay niyo kamakailan? May umalis ba? Isang taong malapit sa kanya. Hindi nakasagot si Miguel. Ang tanong ng doktor ay isang direktang sampal sa kanyang mukha. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Pumasok siya sa dati niyang opisina kasama si Isabela, isang lugar na iniiwasan niya. Naghahanap siya ng mga lumang dokumento ng bata. Kahit ano na maaaring makatulong, habang binubuksan niya ang isang cabinet, aksidente niyang natabig ang isang maliit na kahon na nakatago sa likuran. Nahulog ito at bumukas. Ang mga laman ay kumalat sa sahig. Hindi ito mga alahas o mga sulat ng pag-ibig. Ang mga ito ay mga papel, mga resibo mula sa mga kasino, mga notice of disconnection mula sa mga credit card company, at mga sulat mula sa mga loan shark na may mga pangalang pamilyar sa kanya mula sa balita. Kinuha niya ang isa. Ang petsa ay 1 linggo bago mamatay si Isabela. Ang halaga ay nakakayanig. Napaupo siya sa sahig, napapalibutan ng mga ebidensya ng lihim na buhay ng kanyang asawa, ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pagpapanggap. Ito pala ang dahilan ng mga pag-aaway nila. Ito pala ang bigat na dinadala nito. At sa gitna ng mga papel, may isang partikular na resibo na kumuha ng kanyang atensyon. Isang cash withdrawal slip mula sa isang ATM. Malaki ang halaga at sa ilalim, may isang sulat kamay na tala. Para kay Marisa. Partial payment. Biglang tumigil ang mundo ni Miguel. Marisa. Ang pangalan ay parang isang kidlat na tumama sa kanyang utak. Ang lahat ng maliliit na piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit. Ang pag-aalala ni Marisa sa pera. Ang pagmamanipula nito sa kanya gamit ang alaala ni Isabela. Naintindihan na niya. Si Marisa ay hindi isang tagapagtanggol. Itong kasabwat. At si Ara, ang inosenteng babae na pinalayas niya sa gitna ng ulan, ay isang biktima lamang sa masalimuot na larong ito. Isang malamig na galit ang nagsimulang umakyat mula sa kanyang sikmura. Isang galit na hindi para kay Isabela o kay Ara, kundi para sa kanyang sarili, sa kanyang katangahan, sa kanyang pagkabulag. Narinig niyang bumukas ang pinto ng opisina. "Sir, okay lang po kayo?" Tanong ni Marisa. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Hindi lumingon si Miguel. Nanatili siyang nakaupo sa sahig. Hawak ang papel na naglantad sa lahat.
Ngunit alam niya na ang susunod niyang gagawin. Haharapin niya ang demonyo sa kanyang pamamahay. Ang hangin sa loob ng opisina ay biglang naging mabigat at siksik. Tumingin si Miguel sa mga papel na nakakalat sa sahig. Pagkatapos ay sa mukha ni Marisa na puno ng pagtataka. Ang babaeng ito, na ilang araw lang ang nakalipas, ay tinitingnan niya bilang isang mapagkakatiwalaang kaagapay, ay isa na ngayong halimaw na may mukha ng anghel. "Sir, ano po yan?" tanong ni Marisa. Lumapit ito ng isang hakbang, sinusubukang silipin ang mga papel. "Mga alaala?" sagot ni Miguel. Ang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakakilabot. Dahan-dahan siyang tumayo, pinagpagan ang kanyang pantalon, at maingat na pinulot ang isang partikular na papel ang resibo na may pangalan ni Marisa. Mga alaala ng asawa ko. Mga bagay na hindi ko alam tungkol sa kanya. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Marisa. Isang mabilis na kislap ng takot ang dumaan sa mga mata nito, bago ito napalitan ng isang malungkot na ekspresyon. "Sir, alam ko po na masakit, pero matagal na po yon. Ang mahalaga po ay ang ngayon." "Talaga?" sabi ni Miguel. "Ang ngayon. Pag-usapan natin ang tungkol sa ngayon." Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. "Kaninang umaga, may tumawag sa akin. Isang unknown number. Nanghihingi ng bayad para sa huling utang ni Isabela. Sabi nila, kung hindi ako magbabayad, ikakalat nila ang lahat ng bisyo ng asawa ko." Namutla si Marisa. "Sir, mga manloloko lang po yan. Huwag po kayong maniniwala." "Ganoon din ang inisip ko," sabi ni Miguel, habang dahan-dahang naglalakad palapit dito. "Kaya gumawa ako ng sarili kong investigasyon. Nag-hire ako ng private investigator kaninang hapon lang. Mabilis silang kumilos. Alam mo ba kung ano ang nalaman nila?" Huminto siya sa mismong harapan ni Marisa. Napakataas niya kumpara dito. Nalaman nila na ang pinagkakautangan ni Isabela ay hindi lang basta-bastang loan shark. Malaking sindikato sila. At nalaman din nila na may isang tao na palaging kasama si Isabela sa mga kasino. Isang kaibigan. Isang pinsan na siyang nag-engganyo sa kanya na malulong sa sugal. Hindi na makapagsalita si Marisa. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang pangalan ng pinsan na iyon, pagpapatuloy ni Miguel, ang boses ay halos pabulong na ngunit puno ng bigat, ay Marisa Cruz. Itinaas ni Miguel ang resibo at ang pinsan na iyon ay tumatanggap pala ng partial payment mula sa perang inutang ni Isabela. Siguro bilang komisyon o baka naman pambayad sa sarili mong mga utang? "Hindi! Hindi totoo yan!" sigaw ni Marisa. Sa wakas ay nabasag ang kanyang pagkukunwari. "Tinutulungan ko lang si Ate Isabela. Mahal ko siya." "Mahal?" Isang mapait na tawa ang kumawala kay Miguel. "Ginamit mo siya. Ginamit mo ang kahinaan niya. At pagkamatay niya, ako naman ang ginamit mo. Ang bawat pisong hiningi mo para sa mga gastusin ni Angelo, saan napunta? Saan napunta ang perang dapat sana ay para sa anak ko? Hindi mo naiintindihan." Pagpupumilit ni Marisa, ang kanyang mga mata ay ligaw na. "May utang din ako sa kanila. Tinakot nila ako. Sinabi nilang idadamay nila ako kapag hindi ko sila tinulungan na singilin ka." "Kaya pala," sabi ni Miguel, dahan-dahang tumatango na parang naintindihan na niya ang lahat. "Kaya pala kailangan mong paalisin si Ara." Natigilan si Marisa. "Nakita mo kung paano niya alagaan si Angelo. Nakita mo kung paano gumaling ang bata sa mga kamay niya." Sabi ni Miguel, ang bawat salita ay isang akusasyon. "Nakita mo na may isang taong tunay na nagmamahal sa pamangkin mo. At iyon ay isang malaking banta sa'yo, hindi ba? Dahil kung magiging malapit ako sa anak ko, kung makikita kong may pag-asa pa para sa kanya, baka magsimula akong magtanong, baka magsimula akong mag-imbestiga."
at malalaman ko ang lahat ng kabulukan mo. Kaya siniraan mo siya. Gumawa ka ng mga kwento. Ginamit mo ang sarili kong sakit at pagsisisi laban sa akin. Pinaniwala mo ako na si Ara ang halimaw. Tumingin si Miguel ng diretso sa mga mata ni Marisa. At ang nakita niya ay hindi na isang babae, kundi ang personifikasyon ng kasinungalingan. Nang sa simula pa lang, ang tunay na halimaw ay ikaw. Sa puntong iyon, tuluyan ng gumuho ang mundo ni Marisa. Napaluhod ito sa sahig. Humahagulgol. Patawarin mo ako, Migs. Patawarin mo ako. Nagkamali lang ako. Ngunit wala ng awa sa puso ni Miguel. Ang tanging nararamdaman niya ay isang matinding pandidiri. Naintindihan na niya ang lahat. Ang pagiging malamig niya kay Angelo ay hindi lang dahil sa alaala ni Isabela. Ito ay dahil sa lason na dahan-dahang ipinainom sa kanya ni Marisa, na nagpapalayo sa kanya sa nag-iisang buhay na pamana ng kanyang asawa. At si Ara, ang mukha ni Ara na basang-basa ng ulan at luha ay biglang lumitaw sa kanyang isipan. Ang babaeng walang ginawa kundi magmahal ay pinalayas niya at tinrato na parang basura. Ang babaeng sumalba sa buhay ng kanyang anak ay siya pa niyang sinaktan. Isang matinding pagsisisi. Mas malala pa kaysa sa naramdaman niya para kay Isabela ang bumayo sa kanyang dibdib. Nakatayo lang siya roon, sa gitna ng mga nagkalat na lihim ng kanyang nakaraan, habang ang babaeng sumira sa kanyang pamilya ay umiiyak sa kanyang paanan. Ngunit ang isip niya ay nasa labas, sa madilim at malupit na mundo kung saan niya itinapon ang nag-iisang taong nagpakita ng tunay na pagmamahal sa kanyang anak. Pumasok sa isip niya ang isang nakakabinging tanong. Paano niya itatama ang lahat ng ito? Maya-maya pa, narinig niya ang paggising at pag-iyak ni Angelo mula sa kabilang silid. Ngunit sa pagkakataong ito, ang iyak ay hindi na isang istorbo. Ito ay isang tawag, isang panawagan. Bago siya kumilos, may kailangan muna siyang tapusin. Tiningnan niya si Marisa na nakaluhod pa rin. Tumayo ka, sabi niya sa isang boses na walang emosyon, ngunit may bigat ng isang pinal na hatol, at umalis ka sa pamamahay ko. Tumingala si Marisa. Ang mukha ay basang-basa ng luha at uhog, isang desperadong maskara ng pagsisisi. Migs, pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pamilya tayo. Pinsan ako ni Isabella. Paano ko haharapin ang lahat ng ito mag-isa? Ngunit ang mga salitang pamilya at Isabella ay wala ng epekto kay Miguel. Ang mga ito ay naging mga kasangkapan lamang sa pagmamanipula. At ngayon, narinig na niya ang tunay na kahulugan sa likod ng mga ito. Kalmado siyang lumakad papunta sa intercom sa pader ng opisina. Pinindot niya ito. Security, pumunta kayo dito sa main house. Ngayon din, nanlaki ang mga mata ni Marisa. Ang pagmamakaawa ay napalitan ng purong takot. Anong ginagawa mo? Migs, huwag. Sinubukan nitong tumayo at hawakan ang kanyang braso. Ngunit umatras si Miguel na para bang ito ay isang makamandag na ahas. Huwag mo akong hahawakan, sabi niya. Ang boses ay mababa at puno ng awtoridad na hindi pa nito narinig mula sa kanya. Tapos na ang laro mo, Marisa. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Sigaw nito. Ang desperation ay nagiging galit. May mga sekreto din ako. Mga sekreto ni Isabela na ayaw mong malaman ng mga business partner mo. Sisirain kita. Go ahead. Sagot ni Miguel. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Sirain mo ako. Wala na akong pakialam. Mas gugustuhin ko pang mabuhay sa isang mundong wasak na totoo kaysa sa isang perpektong mundo na puno ng kasinungalingan mo. Ang bawat salita ay isang hakbang palayo mula sa lalaking dating kinukulong ng takot at kahihiyan. Sa sandaling iyon, pinili niyang harapin ang katotohanan. Gaano man ito kapangit, dumating ang dalawang guwardya. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkalito. Sir, itinuro ni Miguel si Marisa.
Samahan niyo siya palabas ng gate. Kunin niyo ang lahat ng gamit niya sa kwarto, ilagay sa basura, at ihatid sa labas. Siguraduhin niyong hindi na siya makakabalik pa, kahit kailan. Opo, sir. Migs! Hayop ka! Sigaw ni Marisa habang hinihila siya ng mga guwardiya. Magsisisi ka! Babagsak ka rin! Hindi siya pinansin ni Miguel. Nakatayo lang siya roon. Pinapanood ang pagkaladkad sa babaeng sumira sa kanyang tiwala at nagdulot ng labis na sakit sa kanyang pamilya. Habang papalayo ito, ang mga sigaw nito ay unti-unting humina hanggang sa ang tanging natira na lang ay ang nakakabinging katahimikan. Tapos isinara niya ang pinto ng opisina. Sa wakas, huminga siya ng malalim, isang hininga na malinis, walang bahid ng laso ng pagmamanipula. Ngunit ang katahimikan ay agad na binasag ng isa na namang tunog. Ang pag-iyak ni Angelo. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito binalewala. Hindi siya nainis. Ang tunog na iyon ay naging isang paanyaya, isang responsibilidad na matagal na niyang tinalikuran. Lumakad siya papunta sa silid ng kanyang anak. Nakita niya si Angelo sa kuna. Namumula at nanginginig sa kaiiyak. Ang puso ni Miguel ay napuno ng isang sakit na hindi niya pa naramdaman dati, isang purong pagsisisi ng isang ama. Dahan-dahan, maingat, na parang ito ang unang beses binuhat niya ang kanyang anak. Mainit ang munting katawan nito at napakagaan, napakaliit, napakadaling masaktan. Niyakap niya ito. Shh! Anak, Daddy's here. Bulong niya. Ang boses ay garalgal at hindi pamilyar kahit sa sarili niyang pandinig. Sa una, lalo pang lumakas ang iyak ni Angelo, na para bang nagugulat sa isang dayuhang yakap, ngunit hindi bumitaw si Miguel. Hinigpitan pa niya ang kanyang pagkakayakap, ipinadama ang init ng kanyang katawan, at sinimulan niya itong ihele. At sa gitna ng silid na iyon, habang hawak-hawak ang kanyang nagdurusa at nagugutom na anak, sa wakas ay bumigay na rin si Miguel. Ang mga luhang matagal na niyang kinimkim, ang luha para kay Isabela. Ang luha para sa kanyang mga pagkakamali. Ang luha para sa kanyang pagiging duwag ay sunod-sunod na bumagsak. Umiyak siya, kasama ang kanyang anak. Isang ama at isang sanggol, dalawang kaluluwang naligaw na sa wakas ay nagkikita sa gitna ng kanilang kalungkutan. Hindi niya alam kung gaano sila katagal sa ganoong posisyon. Ang alam lang niya, unti-unti, ang iyak ni Angelo ay naging hikbi, hanggang sa ito ay naging mahinang pagsinghot na lang. Isinubsob nito ang mukha sa kanyang dibdib, na para bang doon sa wakas ay nakahanap ito ng kapayapaan. Tiningnan ni Miguel ang payapang mukha ng kanyang anak. Ang mga pilik mata nito ay basa pa sa luha. Sa sandaling iyon, isang malinaw na pangako ang nabuo sa kanyang puso at isipan. Isang pangako na mas matibay kaysa sa anumang kontrata sa negosyo, mas mahalaga kaysa sa anumang yaman na mayroon siya. Hinalikan niya ang noo nito. Isang halik na puno ng lahat ng hindi niya nasabi, lahat ng hindi niya nagawa. Anak, bulong niya, ang kanyang boses ay basag ngunit puno ng determinasyon. Hahanapin natin siya. Ang siya ay hindi na kailangan ng pangalan. Iisa lang ang tinutukoy nito. Ang babaeng nagbigay ng gatas, ang babaeng nagbigay ng kalinga, ang babaeng nagbigay ng buhay. Ibabalik natin ang nanay mo. Ang simbahan ay naging kanlungan ni Ara. Sa tulong ni Sister Agnes, ang mabait na madreng unang kumausap sa kanya, binigyan siya ng isang maliit na silid sa kumbento at mga simpleng gawain kapalit ng pagkain at tirahan. Ang kanyang mga araw ay napupuno ng pagwawalis sa bakuran ng simbahan, pagtulong sa kusina, at paminsan-minsan, pag-aalaga sa mga batang ulila na kinukupkop ng kumbento. Dito, sa piling ng mga bata, dahan-dahang humihilom ang kanyang puso. Ang bawat tawa,
Bawat maliit na yakap ay nagsisilbing gamot sa kanyang mga sugat. Natutunan niyang ngumiti muli, isang ngiting hindi pilit, isang ngiting nagmumula sa puso. Ngunit sa gabi, kapag siya na lang ang mag-isa sa kanyang maliit na kwarto, bumabalik pa rin ang pangungulila. Naaalala niya ang bigat ng katawan ni Angelo sa kanyang mga bisig, ang amoy nito na parang gatas at pulbos. Ang paraan ng pagtitig nito sa kanya, ipinagdarasal niya ito gabi-gabi, na sana ay nasa mabuting kalagayan ito, na sana ay may nag-aalaga dito ng tama. Isang hapon, habang nagpapakain siya ng lugaw sa isa sa mga bata sa hardin, isang itim at pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng gate ng kumbento. Hindi niya ito pinansin noong una. Ngunit nang bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaking nakasuot ng itim na polo shirt, biglang tumigil sa pag-ikot ang kanyang mundo. Si Sir Miguel, mas payat ito kaysa sa huli niyang pagkikita. May mga maitim na bilog sa ilalim ng mga mata nito, at ang dating malamig at aroganteng tindig ay napalitan ng isang pagod at balisang anyo. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng sakit, ang mga masasakit na salita, ang kahihiyan, ang gabing iyon sa ilalim ng ulan. Mabilis siyang tumayo, binitawan ang kutsara, at nagtangkang magtago sa likod ng isang malaking halaman. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na siya nito. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Miguel, wala na ang dating paghuhusga. Ang nakita niya ay isang emosyon na hindi niya inaasahan. Isang malalim, halos desperadong pagsisisi. POV, Miguel Migs de Villa, 3 linggo. 3 linggo ng walang tulog na gabi at araw na puno ng paghahanap. Ginamit ni Miguel ang lahat ng kanyang koneksyon. Ipinakita niya ang larawan ni Ara sa bawat security agency, sa bawat employment office. Tila nilamon ito ng lupa. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay si Angelo. Kahit papaano, sa tulong ng mga bitamina at ng walang sawang pag-aalaga niya, unti-unti itong bumubuti. Ngunit may kulang pa rin. Sa gabi, umiiyak pa rin ito. Isang iyak na tila naghahanap. Isang iyak na si Miguel lang ang nakakaintindi. Isang araw, tinawagan siya ng kanyang private investigator. "Sir, may lead po kami." Isang kasambahay sa village ang nakaalala. Nabanggit daw po ni Ara na may kaibigan siyang madre sa isang kumbento sa Mesa. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. At ngayon, heto siya. Nakikita niya si Ara sa di kalayuan, napapaligiran ng mga bata. Isang larawan ng kapayapaan na siya mismo ang sumira. Ang puso niya ay kumirot. Napakaganda nito sa simpleng duster. Mas maganda pa kaysa sa lahat ng babaeng nakilala niya na nakabihis ng mamahalin. Nakita niyang nagtangka itong magtago. Naramdaman niya ang takot nito sa kanya. At bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nasaktan. Dahan-dahan siyang lumakad palapit. Ang bawat hakbang ay isang pag-amin sa kanyang pagkakamali. Nang nasa harapan na niya ito, ang lahat ng inihanda niyang sasabihin ay biglang naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang sakit sa mga mata nito, ang pride ng isang CEO, ang yabang ng isang De Villa. Lahat ay gumuho sa sandaling iyon. Walang pag-aalinlangan. Lumuhod si Miguel sa damuhan, sa harap ni Ara at ng mga nagtatakang mga bata. "Ara," sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. "Patawarin mo ako." Nakita niya ang gulat sa mukha ni Ara. "Sir, tumayo po kayo dyan. Nakakahiya po." Umiling si Miguel, hindi gumagalaw sa kanyang posisyon. "Hindi, dito lang ako, hanggat hindi mo naririnig ang lahat." At doon, sa hardin ng kumbento, ikinuwento niya ang lahat, ang tungkol sa mga kasinungalingan ni Isabela, ang tungkol sa panloloko ni Marisa, ang tungkol sa kanyang sariling pagkabulag, sa kanyang takot,
at sa kanyang matinding pagsisisi. Naging duwag ako, Ara. Pag-amin niya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Pinili kong maniwala sa kasinungalingan dahil mas madali iyon kaysa harapin ang katotohanan. At sa proseso, sinaktan ko ang nag-iisang taong nagpakita ng kabutihan sa pamilya ko. Sinaktan kita. Patawarin mo ako, Ara. Pagmamakaawa niya, ang kanyang boses ay basag na. Hindi para sa akin, kung hindi para kay Angelo. Kailangan kanya. At sa huli, sinabi niya ang mga salitang nagmumula sa kaibuturan ng kanyang bagong tuklas na puso. Kailangan kita. Natapos ang kanyang pagsusumamo. Ang tanging maririnig ay ang ihip ng hangin at ang huni ng mga ibon. Nakatitig lang si Ara sa kanya. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi siya galit, hindi siya masaya. Ang kanyang mukha ay isang canvas ng sakit at pagkalito. Matagal siyang hindi nagsalita. At nang sa wakas ay bumuka ang kanyang mga labi, hindi oo o hindi ang kanyang sinabi. Hindi pagpapatawad o pagsumbat. Ang kanyang itinanong ay ang tanging bagay na mahalaga sa kanya sa buong mundo. Kumusta? Kumusta si Angelo? Ang tanong ni Ara ay parang isang susi na nagbukas sa huling pinto ng pag-aalinlangan sa puso ni Miguel. Sa sandaling iyon, naintindihan niya na ang pagmamahal nito kay Angelo ay mas malaki pa kaysa sa sakit na idinulot niya. Hindi siya okay, Ara, sagot ni Miguel. Hindi na kailangan ng mas maraming salita. Ang desisyon ay nabuo hindi sa isipan kundi sa puso. Nagpaalam si Ara kay Sister Agnes na binigyan siya ng isang mahigpit na yakap at isang basbas. Kinuha niya ang kanyang iilang gamit. At sumama siya kay Miguel. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay tahimik. Ngunit hindi ito ang nakakailang na katahimikan ng dati. Ito ay isang katahimikang puno ng mga bagay na hindi pa masabi, ng mga sugat na kailangan pang hilumin, at ng isang munting pag-asa. Pagpasok nila sa malaking pinto, ang lahat ay pamilyar ngunit iba. Wala na ang malamig na tensyon. Ang dating tagapamahala ng bahay, si Manang Feli, ay sumalubong sa kanila. Nakita ni Ara ang gulat, pagkatapos ay hiya, at sa huli, isang ngiti ng ginhawa sa mukha ng matanda. Welcome home, Hija. Sabi nito, isang simpleng pagbati na naglalaman ng lahat ng paghingi ng tawad. Ngunit ang isip ni Ara ay nasa iisang bagay lang. Nasaan po siya? Nasa kuna niya sa itaas. Kagigising lang, sagot ni Miguel. Umakyat si Ara sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay mas mabilis kaysa sa nauna. Sumunod lang si Miguel sa likuran. Binibigyan siya ng espasyo. Dahan-dahang binuksan ni Ara ang pinto ng silid. At doon, nakita niya si Angelo. Nakaupo ito sa kanyang kuna, nakatalikod sa pinto. Mas payat ito, oo, ngunit buhay. Narinig nito ang pagbukas ng pinto at dahan-dahang lumingon. Sa una, ang mga mata nito ay nagpapakita ng pagkalito. Ngunit habang tinititigan nito ang mukha ni Ara, isang pagbabago ang nangyari. Ang maliit nitong bibig ay unti-unting bumuka. Ang mga mata nito ay nagliwanag sa isang paraan na hindi pa nakikita ni Miguel kailanman. At pagkatapos, isang milagro, isang ngiti. Ang unang tunay na ngiti ni Angelo. Anak ko. Hikbi ni Ara, hindi na napigilan ang sarili. Mabilis siyang lumapit at maingat na binuhat ang bata mula sa kuna. Agad na isinubsob ni Angelo ang mukha nito sa leeg ni Ara. Nilalanghap ang pamilyar na amoy na matagal nitong hinanap-hanap. Isang mahinang tunog ng kasiyahan ang kumawala mula sa munting sanggol. Para itong isang manlalakbay na sa wakas ay nakauwi na. Nakatayo si Miguel sa may pintuan, isang tahimik na saksi sa muling pagsasama. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng inggit o pagkadistansya. Ang naramdaman niya ay purong kaligayahan. Ang mga sumunod na linggo ay isang proseso ng dahan-dahang paghilom. Si Ara ay nanatili.
hindi bilang kasambahay, kundi bilang si Ara, ang tagapag-alaga ni Angelo, ang puso ng tahanan. Si Miguel naman ay nagbago. Ibinenta niya ang kumpanya na kumakain ng lahat ng kanyang oras. Nagtayo siya ng isang mas maliit na negosyo na kaya niyang patakbuhin mula sa bahay. Natuto siyang magpalit ng lampin, natuto siyang magtimpla ng gatas, natuto siyang maging ama. Maraming gabi, nakaupo lang silang tatlo sa sala. Si Ara, si Miguel, at si Angelo na masayang naglalaro sa gitna nila. Hindi sila nag-uusap tungkol sa nakaraan. Sa halip, pinupuno nila ang bahay ng mga bagong alaala, mga tawa, mga kanta, mga simpleng sandali ng pagiging isang pamilya. Isang hapon, habang naglalaro sila sa hardin, inabutan ni Miguel si Ara ng isang brown envelope. "Ano to?" tanong ni Ara. Nagtataka. "Buksan mo," sabi ni Miguel. Isang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Binuksan ito ni Ara. Sa loob, may mga opisyal na dokumento, adoption papers. Nakatitig siya sa mga papel. Ang mga salita ay lumalabo dahil sa namumuong luha sa kanyang mga mata. Sa linya para sa pangalan ng ina, nakasulat ang Alena Ara Reyes. "Hindi ko hinihiling na maging asawa kita, Ara," sabi ni Miguel. Ang boses ay seryoso at puno ng respeto. "Hindi pa tayo handa para doon. Siguro, balang araw. Siguro, hindi. Pero hindi iyon ang mahalaga ngayon." Lumuhod siya sa harap ni Ara, kinuha ang kamay nito. "Pero hinihiling ko, sa ngalan ng anak ko, gusto kitang maging nanay niya, Ara, sa mata ng batas at sa mata ng Diyos." Tumingin si Ara mula sa mga papel, papunta kay Angelo, na masayang tumatawa habang hinahabol ang isang paru-paro. At sa wakas, sa mga mata ni Miguel, mga matang puno ng pag-asa at katapatan. Wala ng sakit, wala ng takot, tanging pagmamahal. Dahan-dahan siyang tumango. Isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang ang mga luha ng kaligayahan ay dumadaloy sa kanyang pisngi. "Oo, Miguel. Oo." Tumayo si Miguel at sa unang pagkakataon, niyakap niya si Ara. Isang yakap na hindi awkward, hindi pilit. Isang yakap na puno ng pasasalamat, respeto, at pangako ng isang bagong simula. Lumapit si Angelo at niyakap ang kanilang mga binti. Tumitingala sa kanila na may ngiti sa kanyang mukha. Sa hardin na iyon, sa ilalim ng sikat ng araw, isang bagong pamilya ang isinilang. Hindi ito binuo ng dugo, hindi ng apelyido, at lalong hindi ng kayamanan. Ito ay isang pamilyang binuo mula sa mga basag na piraso ng nakaraan, pinagdikit ng pagpapatawad, at pinatibay ng isang pag-ibig na mas malakas kaysa sa anumang pagsubok. Isang pag-ibig na nagsasabing ang tunay na pamilya ay hindi matatagpuan, kundi itinatayo. At dito po nagtatapos ang makulay at madamdaming kwento ni Ara, Miguel, at ng kanilang munting anghel na si Angelo. Maraming salamat, mahal naming mga tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsubaybay at pag-antabay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Isang karangalan ang ibahagi sa inyo ang kuwentong ito na isinulat mula sa kaibuturan ng aking puso. Habang binubuo ko ang bawat salita at bawat tagpo, naramdaman ko ang sakit ni Ara, ang pagsisisi ni Miguel, at ang pangungulila ng isang inosenteng bata. Naging paalala ito sa akin na ang buhay ay puno ng mga pagkakamali at hindi pagkakaunawaan. Ngunit sa likod ng bawat sakit at pagdurusa, laging may puwang para sa paghilom. Naway nag-iwan sa inyong mga puso ang mensahe na ang tunay na pamilya ay hindi laging nababatay sa dugo, kundi sa pag-ibig na walang hinihintay na kapalit, sa sakripisyong walang pag-aalinlangan, at sa pagpapatawad na bukal sa kalooban. Naway pinaalala nito sa atin na kahit sa pinakamadilim na sandali, laging may pag-asang sisikat kinabukasan. Ngayon,
Nais ko namang marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang inyong napulot? Huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba ang inyong mga nararamdaman. Ang inyong mga mensahe ang nagsisilbing inspirasyon at lakas sa aming mga manunulat. Muli, mula sa akin, maraming salamat po sa inyong mainit na pagtangkilik. Hanggang sa ating susunod na kwento. Nagmamahal, Sweet Kilik Peho.